Hallelujah. Nakakasilaw pala dito sa harapan. At purihin po ang Diyos sa buhay po ng bawat isa. Tunay na tayo ay tuturuan na naman ng Panginoon. Kumbaga, kota na nga eh. Di ba? Dalawa ng speaker. Yung 30 natin na binayad, kota na. May bonus pa mamaya. Amen? At bago po tayo magpatuloy, pwede po ba natin tignan ng ating mga katabi? Kung sila gising pa. Ayan. Kasi medyo yung ating topic, medyo maselan. So maselan eh, no? At medyo, kung meron tayong mga belt, medyo isara natin ang bahagya. Fasten your seat belt, mga kapatid. At alam ko na aalugin tayo ng Panginoon. Amen. Sino po yung gustong maalog? Sino po yung gustong habang nakikinig ka para ka nanonood ng 4D? Amen. At ang topic po natin ngayon is about set free from adultery. Na, kung tatanungin ko naman ang bawat isa sa atin, sino po dito yung nasa adultery? Wala naman sigurong aamin. Wala naman sigurong amin. Ay, nag-adultery ako. Ay, nangangalunya ako. Wala naman sigurong amin. Kaya, napakaganda. Hihimay-himayin po natin. Are you ready, mga kapatid? Okay. Alam niyo, sa totoo lang, si Pangulong Digong, yung kanyang, yung sa drugs, hirap na hirap siya na mapatigil o masugpo ang drugs. Pero sa totoo lang, mga kapatid, hindi talaga drugs ang mahirap patigilin. Ang adultery po. Ang adultery ang siyang napaka-mahirap na masugpo kasi laganap ito all over the world. And hindi lang sa bansang Pilipinas, maging sa ibang bansa, laganap ang adultery. And even si Jesus Christ, doon sa, sabi sa Mark 8:38, nung tinignan niya yung kapaligiran. Sabi noon, an adulterous and sinful generation. Na sinabi ni Jesus Christ, yung generation nila, very adulterous na. Kaya, yung adultery po, hindi lang po nagsimula ngayon, noon pa yon. Napasa, kaya napakahirap patigilin. Napakahirap sugpuin. Ito yung sinasabi na dilema po ito. Kung may dilema sa Pilipinas, yung pong sakit na ito, dilema. Andiyan po tayo. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag. Ang tamaan kayo na. Ayun na lang. Amen. Andiyan po ba tayo? Mahal niyo pa ba ako? Okay. Ayon sa pag-aaral, mga kapatid, humans are sexual beings. Scholars tell us that our sex drive is virtually equal to our will to live. Ito na po yung tao ngayon. Yung laging sumasagi sa isip nila, ito yung nag-drive sa kanila, yung kanilang sex drive. Equal na lang ito yung kanilang pamumuhay. Lalong-lalo na sa mga lalaki. Amen ba tayo dyan, mga lalaki? Kanina, parang yung sa separation is not the end kay Pastor, kay Coach Mer, parang nakikita ko yung lalaki doon. Talagang grabe. Nakita natin yung pag-commit niya ng adultery. At kung mapapansin natin, many people living in adultery. At ito po ay nakikita natin inside and outside the church. Naniniwala po ba tayo dito? Na minsan, nasa loob ng church, may asawa sa Pilipinas, pero kasama dito. Amen. Andiyan po ba tayo? Baka sabihin ng mga single dito, exempted ako dito kasi binata naman ako tsaka dalaga. Sino po dito yung mga dalaga tsaka mga binata? Pwede po makitaas ng kamay? Uy,
Hindi po kayo exempted, mga kapatid. Kasi ang sabi ni Jesus, in Matthew chapter 5, verse 28, "But I say to you, that everyone who looks at a woman with sinful lust, with lustful intent, has already committed adultery." Makikita po natin, mga kapatid, hindi lang na yung adultery is yung pakikipagtalik, kundi yung magkaroon ka lang ng tingin na may pagnanasa, ito po ay adultery na. And many people are guilty on this. Tignan mo nga yung mga katabi mo ngayon. Tingin nga tayo sa kanan. Tingin nga tayo sa kaliwa. Amen. Sa mga single, wag po nating sabihin na exempted po tayo dito. Dahil sa tuwing titingin tayo sa ating opposite sex, check natin ang puso natin. Check po natin ang puso natin. Ano yung naglalaro sa isip natin after natin silang makita? Kaya ngayong umaga, Jesus wants us to know that adultery is a matter of heart. Sa matter of heart po ito. Hindi lang ito sa flesh. Kasi yung iba, ang alam lang nila, pag sinabing adultery, is ito ay sa puso lang, ay sa flesh. Kapag ikaw nakapag-sex, nakapagtalik. Andiyan po ba tayo? So, bago linawin lang po natin, sa mga bagong dating, gusto ko lang pong linawin, ano po ba yung ibig sabihin ng adultery? Adultery po is generally refers to unlawful sexual intercourse with other people. Ito po yung unlawful nakikipagtalik with other people and voluntary sexual by married person. Voluntary sexual relations by a married people with someone other than his or her spouse. Ito po yung meaning ng adultery. Simplify lang po natin. And katulad po ng sinabi natin, kaya po marami ngayon, marami po sa atin ngayon dito na nahihilig, no? Hindi naman siguro amin, nahihilig sa pornography. It's an act of adultery na sinabi ni Jesus Christ. In Matthew chapter 5, 28, panunood ng mga porno sa internet. Ngayon napakadali na, no? Punta ka lang sa internet. Hanap ka lang ng mga iskandal. Sino po dito yung mahilig sa iskandal? Ay, wala nagtataas ng kamay. Pero nakangiti. Kasi dalawang bagay lang yan kapag nakangiti. Even ginagawa, o even nahihiya. Pero ganun pa man, wala po tayong pinapatamaan. Sinasabi lang natin dito yung sinabi ni Jesus na kapag tinignan mo, no? Yung may intent na hindi maganda. Kasama dyan yung sexual fantasies. Most of the times, hindi lang sa may asawa, kundi sa mga binata at dalaga, may mga pinapantasya tayo. Diba? Pinapantasya tayo and even kapag naandun ka na, nag-iisa ka na, doon sa kwarto mo, wala kang kasama, may ginagawa ka ng iba. Hindi naman natin sinasabi ito. Maaari ba sabihin mo sa kaibigan mo, ay ginawa ka ito. Diba? Hindi mo lang pwedeng kwento. Ano pa? In even flirting. Pakikipaglandian. Ikaw lang yung babae, kasama mo, ang daming lalaki. Minsan nakala mo okay lang. Pero how about other men? Ito mga kapatid, sa form of adultery na sinasabi ni Jesus. Akala ng iba, wala lang ito. It is adultery of heart and make a person guilty as a physical adultery. Ngayon, kung tatanungin natin kapatid, is adultery is a sin? Kasalanan ba yung pangangalunya? Kasalanan ba yung pakikiapid? Mga kapatid, napakalinaw po sa Bible. Adultery is a detestable thing in God's eyes. Ibig sabihin, kasuklam-suklam ito sa mata ng Panginoon. Leviticus chapter 20 verse 10, if a man commits adultery with the wife of his neighbor, both the adulterer and the adulteress shall surely be put to death.
In Old Testament, ganito po. And nakalagay din sa Ten Commandments, pampito. Ano yung nakalagay doon? Hindi nyo alam kasi ika-6 na utos yata yung pinapanood nyo lagi. Thou shall not commit adultery. Biblical. And sinabi nila Matthew chapter 5 verse 27, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. Napakaraming talata sa Bible, Old Testament, New Testament, binabanggit po ito. Kaya po ito ay kasalanan, it's a very destructive sin against your spouse, against yourself, against your community, and against your God. Alam niyo mga kapatid, bago po tayo magpatuloy, I want to share to you my personal testimony. Na alam niyo po na sabi ko na womanizer, lumaki po kasi ako sa kapaligiran ko na sa loob po ng bar. Halata po ba? Lumaki po ako doon sa lugar na nasa bar. Kasi ang father ko po ang nagmamanage nito. Siya po yung floor manager. And nakita ko po kung paano yung mga, sa murang edad ko, andun po yung mga nag-aagogo. Andun po yung mga babae na tinitable. And that time na, yung father ko po ay, siyempre lalaki, binigyan po ako ng babae para magamit. And sa una, parang curious, pero habang lumalaon pala, parang yung katawan ko parang ginusto na. Nasanay na. Hinanap-hanap na. Habang lumalaon ang panahon, gusto ko laging may ka-sex. Gusto ko laging may kasama sa kama. Nagkakaedad po ako, nagkakaisip ako, akala ko normal lang. Akala ko normal lang yung ginagawa ng mga matatanda sa paligid ko, nanonood ng porno, nanonood ng kung ano-ano, Betamax pa nun. Naging VHS. Hindi ko na inabutan yung CD. Andito na ako. And noong tayo na yun, hindi na ako dumadaan sa tatay ko. Pumapasok na ako sa kwarto ng mga babae. Kasi marami po talagang babae that time. Doon sa lugar na kung saan nagmamanage po yung father ko. Nadala ko po yun hanggang sa pag-uwi ko sa amin. Kasi ako pinapaaral lang. Nadala ko yun pagdating sa lugar namin. Bawat nakakarelasyon ko, ang isip ko sex. Ang isip ko sex. Yung posting nga, paldahan mo yan, baka sexing ko yan eh. Diba? Mga kapatid, dati yun ha. Dati po yun. Nililiwanag ko na baka, ano ba yung nagpastor? Yung kasi nagsasalita eh, manyak pala. Even nga yung kainuman namin, tomboy eh. Tomboy, hindi nakawala. Maskulado pa sa akin. Ganun po yung kapag nasimula, nag-umpisa talaga yan. Sa paunti-unti. Hanggang sa makarating ako ng Korea, nagtrabaho muna ako sa Pilipinas, mas lalo dumami. Pagdating ko sa Korea, mas lalo. Sabi ko nga, matry ko nga Korea. Matry ko nga Korean. Hindi, sa totoo lang po, atin-atin lang ito, no? Nung bago ako nakapunta ng Korea, napagkamalan po ko artista. Opo, totoo yun. Andun ako dati kasi wala pa mga cellphone na katulad na meron tayo ngayon, BP. Napagkamalan ng artista. Andun ako huwag niyo nakukwento ha. Andun ako sa telephone booth. Mga estudyante. Ang dami. Tumakbo sila sa booth. Sabi ko, bakit? Gumagano ko, saan papunta itong mga ito? Yung pala sa akin. Lumipat ako ng pwesto. Sumusunod pa rin. Sabi nung kasama ko na sa factory, sabi niya, ikaw ang sinusundan, kamukha mo rin yung artista, nagpapa-autograph sa'yo. Wow. Sabi ko, autograph. And may natipuhan po ako doon, batang-bata. At di lang po yun.
nagkaroon din po ako ng matanda. Ganun po yung kapag yung talagang yung grabe dahil that time ligaw po ako, hindi ko alam na natural lang sa akin natural lang. Nagkaroon mga Pilipina, nagkaroon na hanggang sa nakabuntis po ako. Year 1997, may nabuntis po ako, pinangako na papakasalan. At pagkatapos ay nagkaroon ng IMF sa Korea 1998. O sabi namin, umuwi ka na lang. Tontuwa ako noon kasi malaya na ako, mas malaya pa. Diba? Mas malaya pa. Panibagong relasyon na naman, kabila. At sa kagaganong mga relasyon, hindi ko alam na may balik pala talaga ang lahat. May balik pala talaga lahat. Lahat ng ginagawa natin mga kapatid, may balik. Unti-unti, yung pinauwi ko sa Pilipinas, after mga anak, nakalabuan kami na wala yung lumay yung relasyon namin, ibig sabihin, nagkahiwalay din kami. And ako na nagtatrabaho, dati napakalakas ng trabaho ko, nawalan ako ng trabaho. Yung misis ko ngayon, sa kalokohan ko, meron akong kalipin, hindi pa kami, kasama siya, pati yung mga kabarkada niya, doon sa amin tumira. Meron ka sa kabilang kwarto, meron ka sa kabilang kwarto, ano pa, maskulado, gwapo. Ganun po yung buhay ko noon. Pero sabi ko, may balik. Unti-unti, lumubog, nawalan akong trabaho, hanggang sa kasama ko na yung aking misis, nawalan akong trabaho. Halos wala na akong pera talaga sa bulsa, wala akong matiran. Meron akong kilala, kaibigan na pinuntahan, hindi ko kami tinatanggap. Hanggang sa namumulat na lang ako ng, may bisyo ko, may sigarilyo. Wala akong pambili ng sigarilyo ko. Ultimo yosi, wala akong pambili. Namumulot ako para hiting ko lang yung sigarilyo. Tapos natutulog kami sa park. Malamig noon. Nandun kami sa park, higa kami dahil walang pera. May pera kami, barya, pantawag sa telepono. Pantawag sa telepono na makapag hanap ulit ng trabaho. That time, magsimula ako manalangin, hindi niya alam na Christian ako. Hindi niya alam na may tanim ako. Na salita ng Diyos, sabi ko sa Panginoon, Lord, magkatrabaho lang ako, babalik ako sa iyo. Biglang-bigla naman. Yung barya namin, lumago. Dahil yung tinawagan kong amo, wala kaming bahay, sinundo kami, ang laki ng bahay. Na binigay sa amin, binigyan kami bahay. Sa factory, laki ng factory, bahay namin. Grabe, tanda ko yung jusok. Wala kaming pera. Pagkatapos, meron na kaming bonus. Sabi ko, answered pray. Answered pray. Tapos, nagkatrabaho, nagkasweldo ulit, nakakabawi, nalimutan na naman si Lord. Ganyan naman tayo, di ba? Kapag may problema, tatawag sa Lord. Kapag yung binigay ng Panginoon yung hinihingi, balik ulit sa dati. Balik ulit sa dati. Sa madaling salita, lalapit sa Lord pag may kailangan, pagkatapos ay mawawala ulit. Paulit-ulit. Pero to cut the story short, ang inyo pong nasa harapan, isa patuloy na nakakilala sa Panginoon through sa aking asawa. Kasi siya po yung ginamit ng Panginoon. Kasi wala nga kaming, kasi napansin namin, nagtatrabaho kami, kumpleto, maganda ng bahay, may pera na, may kulang. May kulang. Hanggang sa nakaka-attend siya ng mga retreat, 3 days, hanggang sa nakakadalo siya. And sinashare niya sa akin na nagising muli ako at napalapit sa Panginoon, lumapit sa Panginoon, nakasama niya ako na dumulo ulit sa mga gawain at binuksan ulit ng Diyos yung isipan ko. Hindi na ako nangangambil ng bahay, hindi na ako kumakaliwa. Dalawa na lang kami na lang. Wow, okay na. Pero hindi pa rin kompleto. Habang patuloy kami na dumadalo sa gawain ng Panginoon, mayroong conviction. May kulang. Hindi kami kasal. Hindi kami kasal. Until such time,
2011, sa isang retreat po sa Masok, yung pagtawag ng Panginoon, biglang napakalinaw sa amin. Why? Personally, na-encounter ko si Jesus that time. At yun yung nagtulak sa amin. Hindi ko alam, pati pala siya, dalawa kami kinausap ng Panginoon, nanaginip kami, nangungusap ang Panginoon sa amin, sabay, magkaduktong, gagamitin ko kayo. And kami naman, nakanganga. Kailan, saan, hindi namin alam. Isa lang ang malinaw sa amin noon. Ngayos ng Diyos, ayusin ang relasyon namin. Inayos ng Diyos ang relasyon namin. Kami kinasal, at nakakatuwa po, marami nagsabi, wala naman yan, papel lang yan, napakahalaga po nun sa Panginoon. Akala ng ibang tao, walang nangyari, pero marami po nangyari. Nung kami po ay kinasal, unang-una, pinalaya kami ng Diyos sa adulterous life na pamumuhay ng mundong ito. Naging hello, love, no goodbye ang pagsasama namin. Dati kasi, linggo-linggo, gusto namin mag-goodbye. Diyan ka na, goodbye. Pero nung kami ikinasal, binasbasan kami ng Panginoon, yung pagsasama namin, wala nang goodbye. Puro love. Amen? Yung pagsasama namin, nagkaroon ng goal. Nagkaroon ng goal. At sa plano namin, kasama lagi ang Diyos. Yung pag-aaway namin na halos magkamatayan, wala na, nabago na lahat. Nagkaroon ng submission ng asawa ko sa akin, nagkaroon ng tunay na pagmamahal sa aking asawa. Yung dating bilanggong relasyon, pinalaya ng Diyos. At ngayon kami po ay ginagamit ng Panginoon sa gawain. At ako po bilang pastor, ay katuwang ko naman po ang aking may bahay, si Jackie sa DICM Songnam. Kaya po mga kapatid, may challenge po ako sa bawat isa. Lagi po natin tandaan mga kapatid. Even na tayo nakakaranas o nahulog sa adultery o act or form nito, kayang baguhin ng Panginoon. Kaya tayong baguhin ng Panginoon. Gaano man kapula ang ating mga kasalanan, kayang paputin ito ng Panginoon na parang niebe. It's not our past that determines our future. It is the precious blood of Jesus Christ. It is the love of God that can transform us. Tulad ng ginawa niya sa amin. Hindi namin nabago ang sarili namin. Hindi kayang baguhin ng pastor ang sarili namin. Only Jesus. Only Jesus. The reason why Jesus died on the cross is all for our sinners. At wala po nasulat sa Bible na isa man na si Jesus Christ kinondemn ang mga adulterous person. Mga kapatid, meron po akong tip para po tayo ay patuloy na makalaya sa ating kung tayo man ay nahulog sa adulterous life o tayo man ay nahulog sa pornography, nahulog tayo doon sa flirting, fantasies, solid. Solid, mga kapatid. SOLID. Una, surrender it to God. Lahat ng mga alam mo na nagawa mo ng pangangalo niya, pakikapit, surrender mo sa Panginoon. Lahat ng fornication, isurrender mo sa Panginoon. If we confess our sins, sabi ng Bible, He is faithful and just, and He will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Pangalawa, observe the condition of our heart. Kasi alam nyo, minsan sa buhay natin, tayo bilang mga anak ng Diyos, minsan nakakaramdam pa natin, bumabalik-balik pa rin. Di ba? Kaya lagi natin i-check ang puso natin kasi sabi ng Jeremiah 79, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Kaya nga, mga kapatid, kapag bumabalik yung ating nararamdaman, huwag padala sa emosyon. Baka kaya pabalik-balik yung nararamdaman mo, ay mayroon pang natira sa puso mo. Pangatlo, let your thought obedient to Christ. Let your thought obedient to Christ. Kapag na-check mo na yung puso mo, yung isip naman, hindi ka uutusan ng Panginoon na mga lunya, kundi uutusan ka niya na maging magandang halimbawa. Kaya let our thoughts obedient to Christ. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Pangatlo, intimacy with God. Intimacy with God. Walk with God. Walk with God. Walk by the Spirit. And you will not gratify the desire of the flesh. Kaya nga kapag tayo ay lumalakad kasama ang Diyos araw-araw, meron tayong panangga sa
kaaway ng kaaway. Kapag kumakaway yan, may panangga ka na. Kapag ikaw ay lumalakad sa Spirit. And lastly, wag natin kalimutan, do not give the devil a foothold. Huwag nating hahayaan kahit kaprasong butas o kaprasong uwang na makaisa ang kaaway. Dahil gagawa ng paraan niyan kung paano ka nahulog, the same temptation ang ibibigay sa'yo ng kaaway. Kaya anuman ang mangyari, kahit anong puwan, any foothold, huwag natin pagbibigyan ng kaaway. Saran lagi natin, meron tayong shield. Amen? At naniniwala ko, kapatid, Ephesians chapter 4, verse 27, naniniwala ko mga kapatid, kasi ang nais ng Diyos sa atin is mabuhay ng banal dahil siya ay banal. Kaya sino man sa atin nahuhulog sa temptation o sa adultery, alam natin how to get free to that temptation. Ito ay sa Panginoong Hesus, sa pamamagitan natin Panginoong Hesus. At ito lamang po, magandang umaga po sa ating